Itong mga yaps, no? Yap, Chinese, ano? Imagine niyo, pag sinabi mong Cordillera, may mga tribo diyan, may mga Kalinga, Apayao, Ifugao, Igorot, o yan, yan. Yan ang ano na yan. Cordillera. Oh. Yung mga natives diyan, yung ano diyan, mga Igorot, Ifugao, may mga politiko diyan na native diyan. Halimbawa sa Baguio, alam ko si Dumugan. Yan. O si Bagilat. O si Bagilat, si Teddy. No, mga native diyan. Pero itong Yap, itong mga Yap, hindi taga ron yan. O hindi yan taga Benguet. Dayo doon. Kaya Chinese nga eh. Chinese. Pero, paano ito nakilala si Yap? Eh kasi, di ba, nung nauso yung mga party list, yung may party list siyang ACT-CIS. Ngayon, yung Tulfo sikat. Unang pasok ng mga Tulfo, hindi muna yan mga senador. Party list muna. Party list. Ang ginawa ng Tulfo, siyempre mapera itong mga Yap kasi Chinese. Ginawang nominee ng ACT-CIS. So yung nag-provide ng pera, itong Yap, ang sikatan naman ng Tulfo, nakatulong para manalo yung ACT-CIS. May tapyan noon eh, number 1 yan, ACT-CIS party list. So ang mga nominees niyan, itong si Eric Yap nga, na mayaman, na milyonaryo, saka yung kasikatan ng Tulfo. So ang second nominee naman, si Jocelyn Tulfo, yung asawa ni Rapi Tulfo. At saka si Nina Taduran, si Taduran, na kapartner ni Moon Tulfo sa programa niya noon, sa Rapi Tulfo in Action. Kaya isumpong mo ba yung kay Tulfo? Basta sa Tulfo, si Nina Taduran. So sila yung mga mga umuupo noon sa ACT-CIS. ACT-CIS, hindi ACT Teachers. Teachers, Makabayan Block yan. So ngayon, nung panahon na yan, ng Duterte, itong si Eric Yap, best friend ni Pulong. Ginawa siyang House Appropriations Committee Chair. House Appro. Parang kung ngayon kay Marcos at kay Romualdez, ang Appropriations Committee Chair ay si Saldico. Pero nung panahon, itong Eric Yap. Kaya ma-influensya itong Eric Yap noon kasi ACT-CIS party list, Tulfo, ay ang Tulfo noon nakadikit din sa Duterte. Ay di ba spokesperson pa noon ni Duterte si Erwin Tulfo? So ngayon, pagdating naman sa mga nominees ng party list na yan, itong si Eric Yap saka si Jocelyn Tulfo, yung asawa ni Rapi Tulfo, ma-influensya sila noon sa Kongreso. House Appropriations Committee Chair ito. Kaibigan ni Pulong. Kaya nga si Pulong nabigyan ng 51 billion dahil ang Appropriations Committee Chair itong si Eric Yap. Si Eric Yap. At marami ring proyekto itong si Eric Yap. Siyempre, alam nga namang House Appropriations Committee Chair ka. Di siyempre marami kang proyekto. Yung rock netting project, di ba? Yung rock netting, yung controversial na rock, na billion-billion yon na alam yan ni Magalong. Involved dyan, ito yan, project yan ito ni Eric Yap. Ay naging sobrang yaman itong mga Yap na ito. Pagdating nung sumunod na eleksyon, hindi na siya nagpa-nominee ng party list. Si Eric Yap, tumakbo na siyang congressman ng Benguet. So nanalo siya, congressman ng Benguet. Yung kapatid niya, yung Edvic Yap, siya na ngayon ang nominee sa party list ng ACT-CIS. Pati rin siyempre yung si Jocelyn Tulfo, yung asawa ni Rafi. Kaya ngayon, ang ACT-CIS party list, yung Edvic Yap, kapatid nito ni So, kahit dito sa panahon ni PBBM, ni Marcos, grabe pa rin ang hawak nitong project sa flood control. Mayroon silang construction company, yung Silver Wolves Construction. Ayan. Kaya 15 billion yata. 15 billion mula 22 to 25. Kaya panahon ni Duterte na mayagpag na itong sila Eric Yap. Panahon ni PBBM, ganun din. Ganun din. Kasi nandyan pa rin naman yung kanilang party list na ACT-CIS, congressman na siya ng Benguet. Kahit hindi naman siya taga ron, kahit hindi siya kasama sa mga tribo doon, Chinese eh. Pero nanalo, siyempre mapera. So ngayon, kasama itong mga Yap na ito,
sa mga kontrobersyal na nai-involve sa flood control. Kasi yung mga flood control projects ng Cordillera, ng Ilocos, itong sila Yap sa pamamagitan ng kanilang construction company na Silver Wolves. Kaya ngayon, kinasuhan ito. Kinasuhan ito. Itong sila Yap at may order na ang Court of Appeals na i-freeze ang kanilang mga assets. Ha? Si PBBM, si PBBM mismo ang nag-announce kanina na ilang accounts yun, ilang bank accounts, ng 200 yata, mahigit na bank accounts na freeze. At saka mayroon din itong mga private choppers, helicopter, saka eroplano. Parang parang Saldico. Ano na rin yon, naka-freeze din yon. Oh, kaya itong magkapatid na Yap, Edvic Yap, CIS party list yan. At saka si Eric Yap, congressman ng Benguet, dating Appropriations Committee Chair nung panahon ni Duterte, kaibigan ni Pulong, yun, na-freeze ngayon ang mga assets. Malamang makakasuhan din, makukulong. Anyway, ano yan, involved din ito doon sa rock netting. Billion-billion din yung pera doon na involved. Anyway, tama naman yan na itong mga ganito ay mapanagot sa kanilang mga pinagagawa. Kasi grabe. Panahon ni Duterte, nagpakayaman na sila ng matindi. Ngayon na naman kay Marcos, nagpayaman sila at flood control na naman. Sa pamamagitan ng mga ghost projects, substandard projects, yung kanilang construction company na Silver Wolves, yun ang nai-involve. Mayroon pa nga itong mayroong paper trail ito, money trail, na yung mga diskaya nag-deposit sa account nila. Ano yun? Mayroong money trail noon. Anyway, isa ito sa mga mananagot dito sa mga flood control. Itong mga Yap. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.